ngayon, mas marami na yung mga tao dito mismo sa Plaza Miranda. Kung kaninang 5 a.m. hanggang 6 p.m., marami ang tao sa loob ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Ngayon, nandito sila sa labas dahil kasi simula pa lang ng senakulo. Ito yung theatrical performance na nire-reenact nila yung biblical stories. Pero sa konteksto ng Holy Week, ito yung Passion of Christ or yung events leading to the suffering hanggang sa crucifixion and death of Jesus Christ. So konting paning tayo sa likuran natin, ganyan karami ngayon ang mga nandito para manood. Pero kanina, iba pa sa mga nakita natin na pakay nila pagpunta dito, hindi lang para magsimba, kundi para rin makumpisal o kaya naman ay agahan na yung kanila pagbibisita iglesia. Karamihan din kasi sa mga nakausap natin kanina, kailangan pa raw nilang umuwi sa kanilang mga probinsya. So yung mga pwede na raw nilang puntahan na simbahan dito sa Maynila, pinuntahan na nilang ngayong araw. Habang yung iba naman, usually kasi Thursday talaga, Monday, Thursday ginagawa yung bisita iglesia. Pero dahil mainit daw ang panahon, na-expect nila marami daw yung makakasabay nilang tao bukas, yung iba, minabuti nilang agahan na ngayon. Kanina rin umaga, bago mag 7 a.m., meron na rin mga nagpenitensya dito mismo sa Plaza Miranda. Pero on Good Friday, doon natin mas inaasahan talaga yung pagdagsa ng mga tao dito sa Quiapo dahil dito rin isasagawa yung isang grand procession. Pero so far, Marymon, wala namang security issues kahit na maraming tao? So far, wala pa. Nagbigay din naman ng assurance si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na merong 10,000 na deployed na pulisya sa kapaligid ng Kamaynilaan at ng NCR para lang masiguro yung 24/7 na pagbabantay sa seguridad hindi lang ng mga simbahan, kundi pati ng mga major road thoroughfares and recreational spaces tulad ng mga mall, ng mga park, or kahit sa anong lugar na inaasahan nila yung pagkumpul-kumpul ng mga tao. Pagdating naman sa road closures, dito kasi sa Manila, wala tayong nakita na rerouting scheme. Pero naglabas ang DPWH ng abiso na meron silang isasagawang roadworks sa Makati, sa Pasig at saka sa Quezon City. So mas maganda para sa mga kapatid nating motorista dyan, planuhin nyo maigi ang inyong pagbiyahe. At mas maganda kung may alam kayong alternative na routes na hindi matatamaan ng roadworks ng DPWH, doon na lang kayo dumaan. Marami, grabe ba yung traffic dyan, banda Marymon? Kasi siya pumihit. Oo. Tingnan natin kung grabe yung traffic dyan or hindi naman dahil marami namang wala na dito sa Metro Manila. Baka mukhang challenging mapunta sa kalsada. Pero kung i-compare natin kanina umaga, so far wala tayong nakitang congestion ng traffic around noon. Since half day na kasi yung government offices plus yung ibang mga private companies, depende na to sa decision ng employers nila. Doon ko nakita yung parang bumibigat na yung daloy ng trapiko. Pero until ngayong oras na ito, manageable pa rin naman yung daloy ng trapiko. For example, dito sa Quezon Boulevard, doon sa may Recto Avenue, even sa paligid ng U-Belt na pinuntahan ko kanina, manageable naman sila kasi karamihan nag-exodus na kahapon pa lang. Ayun. Marymon, para doon sa mga gustong makiisa doon sa activities dyan sa Quiapo, saan nila pwedeng i-check yung mga schedule at saka yung mga expected activities? Social media ngayon ang pinakamabilis na paraan para makita nila yung impormasyon ng Grand Procession, ng iba pang mga aktibidad, mga pabasa, o even yung Stations of the Cross para sa kaalaman nila. Even ang Manila Public Information Office para sa mga kapatid nating Manileños, naglalabas din ng abiso para sa mga magbibisita iglesia for the first time dito sa Manila. Ano ba yung mga lugar na nagsasara? For example, yung Manila City Hall, yung tower doon, yung museum, sarado yon this Holy Week. So yung mga magbabakasyon, medyo tanggal yun sa magiging itinerary nila for the Holy Week. And bukod doon, makikita rin naman nila sa Facebook and sa iba pang mga online na platforms kung ano pa yung dapat nilang asahan. Pero isa sa malinaw na binibigay na paalala dito ng mga kaparian, wag daw basta-basta lang na magbabakasyon ngayong Holy Week. Para daw sa mga kapatid nating Katoliko, mas maganda rin daw natandaan kung ano nga ba yung essence ng Lenten season.